Wala kang kwentang tao, Winnie. Isang hamak na linta na sumisipsip sa yaman ng pamilyang ito. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga maruruming balak mo? Ang boses ni Wilhelmina ay matulis pa sa patalim, humihiwa sa katahimikan ng malawak na kusina ng mansyong Winston. Ang mga salitang yon ang bumati kay Winnie bago pa man niya maibaba ang sandok na hawak. Ang mga mata ng dalaga ay nanlilisik sa galit, habang ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapang-aping ngiti. Sa mga sandaling iyon, si Winnie ay kasalukuyang nagluluto ng paboritong sinigang na hipon ni Senyor Winston. Maingat niyang pinili ang bawat sangkap. Tinitiyak na ang asim ng sampalok ay kasing linamnam ng luto ng yumaong asawa ng matanda. 5 taon. 5 taon niyang inialay ang kanyang bawat hininga at lakas upang pagsilbihan ang pamilyang ito. Itinuturing ang mga anak ni Winston na parang sarili niyang dugo. Ngunit sa harap ng matatalim na salitang yon, ang lahat ng kanyang pagmamahal ay tila naging abo sa isang iglap. Naramdaman ni Winnie ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang init ng kalan ay tila nawala, pinalitan ng isang matinding panginginig na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya narinig ang pagbagsak nito sa sahig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot at ang bawat hininga ay naging isang malaking pasakit. Senyorita Wilhelmina, ano po ang ibig ninyong sabihin? Wala po akong ginagawang masama. Ang tanging naisambit ni Winnie sa gitna ng kanyang panginginig. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng takot at kalituhan. Ngunit hindi siya pinakinggan. Sa isang iglap, kinuha ni Wilhelmina ang isang mamahaling kahon ng alahas at itinapon ito sa sahig. Kasabay nito ang pagpasok ni Senyor Winston sa kusina. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng pagkadismaya. Papa, tingnan mo. Nakita ko ito sa loob ng apron ni Winnie. Ang singsing ni Mama na nawawala, ninakaw niya. Ang malakas na sigaw ni Wilhelmina, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na luha. Tumingin si Winston sa singsing na kumikinang sa sahig. Pagkatapos ay kay Winnie. Ang tiwala na binuo sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang segundo. Hindi na hinintay ng matanda ang paliwanag ng katulong. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Winnie. Isang sampal na hindi lamang nagpamanhid sa kanyang mukha, kundi nagpadurog din sa kanyang dangal. Lumayas ka sa bahay na ito, Winnie. Ngayon din. Hindi ko akalain na ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga anak ay isa palang mapagsamantalang magnanakaw. Ang malamig na tinig ni Winston ay mas masakit pa kaysa sa sampal na ibinigay niya. Wala nang nagawa si Winnie. Sa gitna ng malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati, itinulak siya palabas ng malaking gate ng mansyon. Wala siyang dalang kahit isang kusing. Ang pera na dapat sana ay ipinadala ni Wilhelmina sa kanyang nanay sa probinsya ay matagal na palang naipatalo ng dalaga sa sugal. At ngayon, pati ang kanyang pangalan ay dinungisan ng isang kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Habang nakatayo sa ilalim ng madilim na langit, basang-basa at nanginginig sa ginaw, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano nagawang itapon ng pamilyang itinuring niyang buhay ang isang katulad niya na tila ba isang basurang walang halaga? Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang tapat na puso sa ilalim ng paa ng mga makapangyarihan? Tumalikod si Winnie sa mansyong naging tahanan niya. Ang kanyang mga yapak ay unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi habang ang kanyang puso ay nananatiling nakakulong sa isang tanong na wala pang kasagutan. Saan siya pupunta sa mundong ito na biglang naging banyaga at malupit? Diyos ko, hanggang kailan ko po ba kailangang dalahin ang bigat na ito? Bakit po ang tapat na puso ay laging tinatumbasan ng ganitong uri ng pasakit? Ang bawat hakbang ni Winnie sa kalsada
ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang ulan na kanina lamang ay malakas ay tumila na, ngunit iniwan nito ang isang malagkit na putik sa kanyang mga paa na walang sapin. Ang marangyang kalsada ng Forbes Park ay malayo na sa kanyang likuran at ang paligid ay unti-unting napalitan ng maingay at magulong mundo ng Quiapo. Dito, sa gitna ng usok ng mga sasakyan at amoy ng basura, ang isang katulad niya ay tila isang anino na lamang na pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang buhay. Naramdaman ni Winnie ang isang matinding panghihina na hindi pa niya kailanman naranasan. Ang kanyang sikmura ay tila kinakain ng isang halimaw mula sa loob. Isang hapdi na nagpapaalala sa kanya na wala pa siyang kinakain simula nang palayasin siya sa mansyon. Ang bawat paglunok niya ay naging mahirap dahil ang tuyong lalamunan ay tila punong-puno ng tinik. Sa gitna ng karamihan ng mga tao na nagmamadali, walang sino man ang lumingon. Sa isang babaeng basahan, ang suot at puno ng luha ang mga mata. Para sa kanila, isa lamang siyang bahagi ng maduming paligid, isang alikabok na dapat iwasan. Habang naglalakad, naramdaman ni Winnie ang isang malakas na paghila sa kanyang lumang bag. Isang mabilis na anino ng isang lalaki ang tumakbo palayo, dala ang tanging natitira niyang pag-aari, ang ilang piraso ng lumang damit at ang larawan ng kanyang ina. Nais niyang sumigaw, nais niyang habulin ang magnanakaw, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging parang jelly. Ang kanyang boses ay hindi lumabas, tila ba pati ang kanyang kakayahang lumaban ay kinuha na rin sa kanya. Magnanakaw! Tulong! Ang pabulong na sigaw na tanging siya lamang ang nakarinig. Napaupo si Winnie sa gilid ng kalsada. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig at maduming pader. Ang irony ng buhay ay tila isang malupit na biro. Siya na pinaratangang magnanakaw sa mansyon ay ngayon ay ninakawan sa kalsada. Wala na siyang kahit na ano. Wala na siyang pagkakakilanlan. Wala na siyang patutunguhan. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang anino ang tumakbo sa kanyang harapan. Isang matandang babae na may dalang basket ng mga kwek-kwek ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mukha ng matanda ay puno ng mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na init na tila isang yakap sa gitna ng bagyo. Ineng, mukhang kanina ka pa rito. Mukhang malayo ang pinanggalingan mo at mukhang kailangan mo ng makakain. Ang malumanay na tinig ng matanda na kalaunan ay nakilala niya bilang si Aling Rosa. Hindi nakasagot si Winnie. Sa halip, ang kanyang mga hikbi ay lalong lumakas. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang paghawak na hindi humuhusga, kundi umuunawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, naramdaman ni Winnie na hindi siya nag-iisa. Ang amoy ng pritong pagkain mula sa basket ni Aling Rosa ay tila isang pangako ng pag-asa. Isang maliit na liwanag sa gitna ng kanyang madilim na gabi. Salamat po, Aling Rosa. Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Ang nanginginig na sagot ni Winnie habang tinatanggap ang isang baso ng tubig na inabot sa kanya. Ang bawat patak ng tubig na dumaan sa kanyang lalamunan ay tila isang himala. Isang paalala na ang buhay ay patuloy pa rin sa kabila ng lahat. Ngunit habang tinitingnan ni Winnie ang matanda, napansin niya ang isang kakaibang tingin sa mga mata nito. Isang tingin na tila may nakatagong lihim, isang tingin na parang nakikilala siya sa kabila ng dumi sa kanyang mukha. Sino nga ba talaga si Aling Rosa? At bakit ang isang estranghero ay nagpapakita ng ganitong uri ng malasakit sa isang katulad niyang itinapon na ng mundo? Sa malayo, ang kampana ng simbahan ng Quiapo ay nagsimulang tumunog. Ang tunog nito ay tila isang babala na ang kanyang paglalakbay sa dilim ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa ilalim ng mga mata ni Aling Rosa, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa isipan ni Winnie. Ang pagkikita ba nilang ito ay isang pagkakataon lamang o bahagi ng isang tadhana na unti-unting nagbubukas ng mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot?
sa pagpikit ng kanyang mga mata dahil sa matinding pagod. Ang huling imahe na nakita ni Winnie ay ang mukha ni Aling Rosa na tila may gustong sabihin, ngunit pinili ang manahimik. Ano ang kaugnayan ng matandang ito sa pamilyang wumasak sa kanyang buhay? 3 araw na ang nakalipas simula nang palayasin si Winnie, ngunit ang malawak na hapagkainan ng mga Winston ay tila naging isang malamig na sementeryo para sa 7 taong gulang na si Nathan. Ang mga paborito niyang pagkain na nakahain sa harapan niya ay unti-unting lumalamig, kasabay ng pamamanhid ng kanyang batang puso. Wala siyang ganang sumubo. Ang tanging hinahanap ng kanyang mga mata ay ang mainit na ngiti ng babaeng nagpapahid ng kanyang pawis at nagkukwento sa kanya bago matulog. Hinahanap niya ang kanyang nanay Winnie. "Eat your food, Nathan. Huwag mong iyakan ang magnanakaw na yon dahil hindi na siya babalik dito." Ang malamig at nakakapasong utos ni Wilhelmina mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang babae ay abala sa paghiwa ng kanyang steak, ni hindi man lang tinapunan ng tingin ng namamagang mga mata ng kapatid. "Hindi po magnanakaw si Nanay Winnie. Mabuti po siyang tao, ate." Ang nanginginig ngunit matapang na sagot ng bata, habang ang mga luha ay patuloy sa paglandas sa kanyang maliliit na pisngi. Ang matalim na tinidor ni Wilhelmina ay bumagsak sa platong porselana, lumikha ng isang nakakabinging alingawngaw sa buong silid. Tiningnan niya si Nathan ng may pandidiri. Tila ba ang bata ay isang nakakadiring insekto na sumisira sa kanyang araw. Masyado ka na niyang na-brainwash. Basura siya, Nathan. At ang mga basura ay tinatapon sa labas. Kaya ubusin mo iyan bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Dahil sa matinding takot at pangungulila, tumayo si Nathan at mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan. Hindi niya alintana ang paninigaw ng kanyang ate. Ang tanging nais niya ay makapunta sa maliit na kwarto ni Winnie sa dulo ng pasilyo. Pagpasok niya roon, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin. Wala na ang mga pamilyar na amoy ng sabon at pulbos na laging nakadikit sa damit ng kanyang yaya. Umakyat ang bata sa maliit na kama. Niyakap ang una na paboritong sandalan ni Winnie at doon ay umiyak ng buong lumbay. Sa kanyang pagkakayakap, may naramdaman siyang matigas na bagay sa ilalim ng punda. Nang pilitin niyang abutin ito, nakita niya ang isang maliit at luma na notebook. Ang pabalat nito ay kupas na, ngunit maingat na iningatan. Binuklat ito ng inosenteng bata at nakita ang pamilyar at maayos na sulat kamay ni Winnie. Hindi ito listahan ng mga ninakaw. Isa itong talaan ng walang hanggang pagmamahal at sakripisyo. Nakasulat doon ang mga paalala na tanging isang tunay na ina lamang ang makakabisado. Nakita ni Nathan ang pangalan ng kanyang ama na may nakalagay na, "Bawal ang maalat kay senyor, madaling tumaas ang presyon niya. Laging ipaghanda ng tsaa tuwing 4:00. Mayroon ding nakasulat para kay Wilhelmina, "Huwag lalagyan ng mani ang salad ni senyorita. Mahihirapan siyang huminga." At sa pahina para sa kanya, nakadikit ang isang maliit na balot ng paborito niyang candy kalakip ang paalalang, "Para kay Nathan ko." Kapag malungkot siya sa school, lalong bumuhos ang luha ng bata. Paanong naging masama ang taong walang inisip kundi ang kapakanan nila? Ngunit ang maikling sandali ng pangungulila ay biglang naputol nang marahas na bumukas ang pinto. Pumasok si Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang hawak ng kapatid. Walang pakundangan niyang hinablot ang maliit na notebook mula sa mahigpit na hawak ni Nathan. Ano ito? Mga patunay ng katarandahan niya? Pangungutya ng dalaga habang binabasa ang ilang pahina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kahit kailan, nagpapanggap siyang bahagi ng pamilya. Nakakadiri. "Ibalik mo po yan, ate. Kay Nanay Winnie yan." Pagmamakaawa ni Nathan habang pilit na inaabot ang notebook, ngunit tinulak lamang siya ni Wilhelmina pabalik sa kama. Nang walang anumang awa, kinuha ni Wilhelmina ang isang mamahaling lighter mula sa bulsa ng kanyang palda. Sa harap ng umiiyak na bata,
Pinagliyab niya ang gilid ng lumang notebook. Pinanood niya itong lamunin ng apoy, habang ang mga alaalang isinulat ni Winnie ay nagiging itim na abo na unti-unting bumabagsak sa sahig. Tandaan mo ito, Nathan. Walang puwang ang mga katulad niya sa buhay natin. Madiin na wika ni Wilhelmina bago tuluyang tumalikod at iniwan ang bata sa gitna ng dilim at usok. Ngunit hindi napansin ng malupit na kapatid na bago tuluyang kainin ng apoy ang buong notebook, isang maliit na pahina ang napunit at nilipad sa ilalim ng kama. Dahan-dahang gumapang si Nathan upang kunin ito. Ang gilid ng papel ay sunog na, ngunit malinaw niyang nabasa ang isang hindi pamilyar na pangalan at isang numero ng telepono. Bakit may ganitong numero sa dulo ng talaan ni Winnie? Kinagabihan, hindi makatulog si Nathan dahil sa nakitang papel na pagpasyahan niyang bumaba sa kusina upang uminom ng tubig. Ngunit habang dumadaan siya sa tapat ng opisina ng kanyang ate, narinig niya ang boses nito na tila may kausap sa telepono. Ang pinto ay bahagyang nakaawang, kaya't pilit siyang sumilip sa maliit na siwang. Kailangan nating madaliin ang pagbenta ng mga shares bago pa malaman ng matanda na ubos na ang pondo ng kumpanya. Ang boses ni Wilhelmina ay puno ng katusuhan at pagmamadali. Oo, kasabwat na natin ang abogado. Walang maghihinala dahil busy ang papa sa pagpapagaling ng kanyang wasak na puso mula sa magnanakaw nating katulong. Napatakip si Nathan sa kanyang sariling bibig upang pigilan ang paghikbi. Ang kanyang inosenteng isipan ay pilit na inuunawa ang matinding katotohanang sumampal sa kanya. Ang tunay na magnanakaw at traidor ay hindi ang babaeng nagmamahal sa kanila ng lubos, kundi ang mismong kadugo na kasama nila sa iisang bubong. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, hawak ang sunog na kapirasong papel, isang mabigat na responsibilidad ang biglang bumagsak sa maliliit na balikat ng bata. Kailangan niyang malaman kung kanino ang misteryosong numero at kailangan niyang iligtas ang kanyang ama bago pa tuluyang mawala ang lahat sa kanila. Ang matinding init ng lagnat ay tila apoy na tumutupok sa buong katawan ni Senior Winston. Sa loob ng malawak at madilim niyang kwarto, ang tanging sumasabay sa kanyang mabibigat na paghinga ay ang malamig na simoy ng hangin mula sa makina ng aircon. Namumuo ang butil-butil na pawis sa kanyang noo, pababa sa kanyang mga matang nakapikit dahil sa hilab ng kanyang sikmura. Tuyo na ang kanyang lalamunan, pilit niyang inabot ang baso ng tubig sa gilid ng kanyang kama, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa isang pagkakataon ng matinding panghihina, isang pangalan ang kusang kumawala mula sa kanyang mga tuyot na labi. Winnie, ang tiya ako. Winnie, pakihinaan ng aircon. Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kanya. Walang mabilis na mga yabag na lumapit. Walang pamilyar na boses na magtatanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Walang mainit na kamay na magpupunas ng kanyang pawis. Sa sandaling iyon, parang isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Ang katotohanan, wala na si Winnie. Siya mismo ang nagtaboy sa kaisa-isang taong tunay na nag-alaga sa kanya nang higit pa sa inaasahan mula sa isang kasambahay. Ang pagmumuni-muni ng matanda ay nabasag ng pabiglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Wilhelmina at ang matapang na amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na nagtakip sa amoy ng gamot at sakit sa kwarto. Suot ng dalaga ang isang kumikinang na bestida. Ang kanyang mukha ay balot ng makapal na pampaganda, handang-handa para sa isang marangyang gabi. Papa, you look terrible, wika ni Wilhelmina habang nakatayo sa dikalayuan, tila iniiwasang mahawahan ng anumang sakit. Uminom ka na lang ng gamot diyan. I told the new maid to bring you soup, pero ang bagal kumilos. I can't stay and watch you. May important charity event ako sa foundation. Kailangan kong umalis. Hindi na hinintay ni Wilhelmina ang sagot ng kanyang ama. Mabilis niyang tinalikuran ang naghihirap na matanda at ang pagtiklop ng pinto ay nag-iwan
ng isang nakakapasong lamig sa puso ni Winston. Charity event? Alam ni Winston ang amoy ng alak at sugal na laging nakadikit sa damit ng kanyang anak tuwing umuuwi ito ng madaling araw. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang malinaw na kaibahan. Nang magkasakit siya noong nakaraang taon, hindi natulog si Winnie ng 3 araw para lamang bantayan ang kanyang paghinga. Ngayon, ang sarili niyang kadugo ay hindi man lang magawang hawakan ang kanyang noo. Nang makaramdam ng matinding pananakit sa kanyang dibdib, naisip ni Winston na ipahid ang kanyang paboritong mentol na pamahid. Subalit naalala niyang hiniram ito ni Wilhelmina kinahapunan dahil sa pananakit ng likod nito. Walang mag-aasikaso sa kanya, kaya't pilit na ibinangon ni Winston ang sarili. Ang bawat hakbang palabas ng kanyang silid patungo sa kwarto ng kanyang anak ay isang kalbaryo. Idinadaan niya ang bigat ng kanyang katawan sa pagkapit sa mga dingding ng pasilyo. Nang makapasok siya sa kwarto ni Wilhelmina, bumungad sa kanya ang matinding kalat ng mga shopping bags at mga sapatos na nagkakahalaga ng libo-libo. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa kung nasaan ang mga pabango at alahas ng dalaga. Sa paghahanap niya sa maliit na bote ng gamot, hindi sinasadyang nasagi niya ang isang malaking kahon ng mga pampaganda. Bumukas ito at sa ilalim ng mga patong-patong na mamahaling lipstick at foundation, isang pamilyar na kislap ang tila bumulag sa kanyang mga mata. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Winston. Nanginginig niyang inabot ang maliit at malamig na bagay na nakasingit sa pinakailalim ng kahon. Ang singsing. Ang brilyanteng singsing ng kanyang yumaong asawa, ang mismong alahas na naging dahilan kung bakit niya sinampal at pinalayas si Winnie sa gitna ng bagyo. Paano ito napunta rito? Malinaw sa kanyang alaala na hawak ito ni Wilhelmina ng gabi ring iyon. Sinasabing nakuha niya ito mula sa bulsa ng apron ni Winnie. Ngunit nang itaboy niya ang katulong, umalis itong walang dala kahit 1 sentimo. Kung totoong ninakaw ito ni Winnie, bakit itinago ito ni Wilhelmina sa ilalim ng kanyang mga pansariling gamit? Tila isang lihim na ayaw ipaalam sa mundo. Isang nakakabinging katanungan ang yumanig sa buong pagkatao ni Winston. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa gilid ng kama ng kanyang anak. Tinitigan niya ang singsing habang ang mga luha ng pagsisisi ay unti-unting pumatak mula sa kanyang mga mata. Nilinlang siya, ginamit ng sarili niyang anak ang alaala ng kanyang asawa upang sirain ang isang inosenteng buhay. Ang alingawngaw ng kanyang sariling kamay na dumapo sa pisngi ni Winnie ay muling nagbalik, mas masakit, mas nakakapanlumo. Tinapon niya ang isang pusong ginto dahil nabulag siya sa mga kasinungalingan ng kanyang sariling dugo. Ngunit sa gitna ng matinding galit, isang malamig na kaisipan ang pumigil sa kanya. Kung nagawang maghabi ni Wilhelmina ng ganito kalagim na kasinungalingan para lamang palayasin ang isang katulong, ano pa ang mga lihim na itinatago nito? Bakit ganito kadesperado ang kanyang anak? Alam ni Winston na bilang isang negosyante, hindi siya maaaring sumugod ng walang buong bala. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, ang lalim ng kumunoy na nilikha ni Wilhelmina. Kailangan niyang maging isang tahimik na maninila sa sarili niyang pamamamahay. Sa halip na harapin agad ang anak, isinilid ni Winston ang singsing sa kanyang sariling bulsa. Bumalik siya sa kanyang silid na tila may bagong lakas na nag-aalab sa kanyang mga ugat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa kalagitnaan ng gabi, isang tawag ang kanyang ginawa sa pinagkakatiwalaan niyang imbestigador. Gawin mo ang lahat ng paraan. Ang boses ni Winston ay seryoso, malamig, at puno ng desperasyon. Hanapin mo si Winnie. Kahit saang sulok ng Maynila, buhay man o patay. Kailangan ko siyang makita at hinga ng tawad. Ang amoy ng inihaw na pusit at umuusok na mami ay sumasabay sa init ng tanghali sa Quiapo. 2 buwan na ang lumipas simula nang mapadpad si Winnie sa magulong
bahaging ito ng Maynila. Ang kanyang makinis na balat na dating hindi nasisikatan ng araw ay ngayon ay sunog na at puno ng mga maliliit na peklat. Ang kanyang mga kuko na dati malinis at maikli ay ngayon ay may itim na dumi mula sa pagbubuhat ng mga kahon ng gulay mula bukang liwayway hanggang takip silim. Ngunit sa likod ng kanyang pagod na katawan, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang Winnie na umiiyak sa ilalim ng ulan. Dito sa Quiapo, natutunan niyang ang luha ay walang mabibiling bigas at ang awa sa sarili ay hindi makakapagbayad ng upa sa maliit na kwartong ibinabahagi niya kay Aling Rosa. Winnie, anak, magpahinga ka na muna. Ang malumanay na utos ni Aling Rosa habang pinupunasan ng pawis sa noo ng dalaga. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang maliit na silya. Maingat na inililipat ang mga bagong lutong kwek-kwek sa isang malinis na lalagyan. Pang-apat na biyahe mo na yan sa palengke. Baka bumigay na ang katawan mo. Isang pagod. Ngunit dalisay ng ngiti ang isinukli ni Winnie. Ibinaba niya ang huling sako ng kamatis at mabilis na naghugas ng kamay gamit ang tubig mula sa isang lumang timba. Kaya ko pa po, Aling Rosa. Malapit na po nating mabuo ang pambayad sa upa. At may natitira pa tayong pandagdag sa gamot ninyo para sa puso. Ang pangalan ni Senyor Winston o ni Wilhelmina ay hindi na niya binabanggit. Ibinabaon niya ang mga alaalang yon kasabay ng kanyang pawis. Pilit na pinapatay ang anumang natitirang utang na loob na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Natututunan niyang ang tunay na utang na loob ay dapat ibigay sa mga taong umaabot ng kamay kapag ikaw ay nasa putik, at para kay Winnie, ang taong iyon ay si Aling Rosa. Ngunit ang kapayapaan sa palengke ay madaling mabasag. Habang nag-aayos ng mga paninda si Winnie, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Dalawang malalaking lalaki, nakilala bilang mga tauhan ng sindikato na nangongolekta ng protection money o patong sa palengke. Ang marahas na sinipa ang basket ng mga kwek-kwek ni Aling Rosa. Ang mga orange na bilog na pagkain ay gumulong sa maruming kalsada, kasabay ng panginginig ng matanda. Hoy matanda, nasaan na ang bayad mo para sa linggong ito? Akala mo ba libre ang pwesto rito? Ang bulyaw ng isa sa mga lalaki, sabay turo sa mukha ni Aling Rosa, gamit ang isang matulis na pamalo. Dati-rati, baka nagtago na si Winnie sa takot. Ngunit nang makita niya ang takot sa mata ng matandang kumupkop sa kanya, isang nag-aapoy na galit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi siya pumayag na maapakan sa mansyon ng mga Winston at hindi rin siya papayag na may manakit sa taong nagpakain sa kanya noong siya ay nagugutom. Mabilis na pumagitna si Winnie. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang tindig ay matigas na parang isang batong hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Wala kaming utang sa inyo. Matapang niyang pahayag, ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng panginginig. Nagbabayad kami ng buwis sa munisipyo. Wala kayong karapatang sirain ang pinaghirapan ni Aling Rosa. Umalis na kayo bago ko tawagin ang mga pulis na nagpapatrolya sa Plaza Miranda. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ng dalawang lalaki, ngunit bago pa man sila makalapit upang manakit, naramdaman nila ang pagbabago sa paligid. Ang mga kapwa tindero, ang mga nagtitinda ng isda, mga magbubuhat ng sako at mga nag-aayos ng payong ay unti-unting lumapit, tahimik na nakatayo sa likod ni Winnie. Sa Quiapo, ang pagkakaisa ng mga dukha ay mas matibay pa sa pader ng mga mayayaman. Ang mga sindikato, nang makitang hindi sila mananalo laban sa nagkakaisang masa, ay napilitang umatras, nagmumura habang papalayo. Agad na niyakap ni Winnie si Aling Rosa na ngayon ay namumutla at nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang paghinga ng matanda ay mabilis at mababaw. Aling Rosa, sandali lang po. Ang nag-aalalang boses ni Winnie habang inaalalayan ang matanda na umupo sa isang ligtas na gilid. Kailangan ng matanda ng gamot, ngunit wala silang sapat na pera.
Sa gitna ng desperasyon, tiningnan ni Winnie ang kanyang pulso. Naroon pa rin ang isang lumang pilak na pulseras, ang huling alaala na ibinigay ng kanyang ina bago siya lumuwas ng Maynila. Ito lamang ang nag-iisang bagay na hindi ninakaw sa kanya dahil lagi itong nakatago sa ilalim ng kanyang manggas. Hindi siya nag-atubili. Mabilis niyang tinanggal ang pulseras mula sa kanyang pulso, handang isanla o ibenta ito sa pinakamalapit na sanglaan upang bumili ng buhay ni Aling Rosa. Winnie, huwag. Ang mahinang pigil ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat at pagsisisi. Hindi mo kailangang isakripisyo ang lahat, gaya ng ginawa mo sa pamilya Winston. Natigilan si Winnie. Paano nalaman ni Aling Rosa ang pangalang yon? Hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ng pamilyang nagtapon sa kanya. Bago pa man siya makapagtanong sa naghihingalong matanda, ang atensyon ng lahat ay biglang naagaw ng isang kakaibang pangyayari. Isang makintab at itim na sasakyan, isang uri na bihira at imposibleng makita sa magulong kalsada ng Quiapo. Ang dahan-dahang tumigil sa mismong tapat ng kanilang pwesto. Ang mga bintana nito ay madilim at ang makina ay umaandar ng tahimik, ngunit nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Sino ang sakay nito? At bakit ito nakatapat sa isang hamak na tindera ng kwek-kwek at isang pinalayas na katulong? 2 linggo matapos matuklasan ang kasinungalingan ng kanyang sariling anak, ang mundo ni Senyor Winston ay naging isang malamig at madilim na piitan ng pagsisisi. Upang takasan ang nakakabinging katahimikan ng kanyang mansyon at sa pag-asang mahanap ang babaeng pilit niyang pinahahanap sa mga investigador, pinili niyang dalhin ang pondo ng kanyang kawanggawa sa puso ng Quiapo. Ang makintab at itim na sasakyan na pumarada sa harap ng palengke noong nakaraang araw ay naglalaman pala ng mga tauhan at kagamitan para sa isang malawakang pagpapakain at libreng gamutan na handog ng kanyang pamilya. Sa gitna ng init at siksikan ng mga tao sa Plaza Miranda, nakatayo si Winston. Walang suot na mamahaling barong, kundi isang simpleng puting kamiseta. Siya mismo ang naghahain ng mainit na lugaw sa mga nakapila. Ang bawat sandok niya ay may kasamang pipi na panalangin na sana. Sa libu-libong mukha ng mga naghihikahos ay masilayan niya ang mukha ni Winnie. Ang amoy ng luya at manok ay humahalimuyak sa hangin, nagbibigay ng panandali ang ginhawa sa mga kumakalam na sikmura ng mga naroroon. Habang abala si Winston sa pagbuhos ng mainit na sabaw sa mga dalang mangkok ng mga tao, isang pares ng mga kamay ang nag-abot ng isang lumang plastik na lalagyan. Mga kamay na magaspang, sunog sa araw, at may maliliit na sugat mula sa mabibigat na gawain. Nang iangat ni Winston ang kanyang paningin mula sa mangkok patungo sa mukha ng taong nasa harap niya, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang sandok na hawak niya ay nakaramdam ng matinding panginginig ng kanyang mga daliri. Nakatayo roon si Winnie. Ang kanyang suot ay isang kupas at manipis na kamiseta. Ang kanyang buhok ay nakatali ng walang ayos, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at walang anumang bahid ng pagmamakaawa. Wala na ang dating Winnie na laging nakayuko at natatakot magsalita sa tuwing kaharap ang kanyang amo. Tinitigan siya ni Winston, inaasahan na makikita niya ang puot o kaya ay ang pamilyar na luha ng isang inosenteng nagnanais ng katarungan. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang tanawin na mas masakit pa sa anumang sumbat na maaari niyang marinig. Tumingin si Winnie sa kanya nang walang kislap ng galit, walang bakas ng pangungulila, at higit sa lahat, walang anumang pagmamahal. Isang malamig at nakakabinging kawalan ang namamayani sa mga mata ng dalaga. Tila ba ang lalaking nasa harap niya ay isang hamak na estranghero na hindi kailanman naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Winnie, Diyos ko, Winnie, patawarin mo ako. Ang boses ni Winston ay basag, puno ng isang matinding pighati na matagal niyang kinimkim. Nais niyang abutin ang mga kamay nito.
Nais niyang lumuhod sa maruming semento ng plaza upang magmakaawa sa harap ng maraming tao. Alam ko na ang buong katotohanan. Alam kong wala kang kinuha. Bumalik ka na sa amin? Parang awa mo na. Babayaran ko ang lahat ng hirap mo. Ibibigay ko ang kahit anong hingin mo. Dahan-dahang binawi ni Winnie ang kanyang mangkok na ngayon ay may laman ng mainit na pagkain. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit ang bigat nito ay tila isang malaking bato na dumagdag sa pasanin ng nagmamakawawa na matanda. Tapos na po ang trabaho ko sa inyo, senyor, at ang dangal ko ay hindi isang bagay na mabibili ng pera o mabubura ng isang paghingi ng tawad pagkatapos ninyo itong itapon sa putikan. Ang sagot ni Winnie na tumagos sa pinakakaluluwa ni Winston. Hindi ko kailangan ng awa ninyo. Ang kailangan ko ay ang mabuhay ng payapa, malayo sa mga taong madaling maniwala sa kasinungalingan at nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Tumalikod si Winnie upang dalhin ang pagkain kay Aling Rosa. Iniiwan si Winston na nakatayo, sugatan at talunan sa gitna ng maraming tao. Ang bilyonaryong negosyante ay walang nagawa kundi panoorin ang paglayo ng babaeng minsang naging ilaw ng kanyang tahanan. Batid na ang perlas na itinapon niya ay hindi na kailanman magniningning para sa kanya. Ngunit sa hindi kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking payong, isang lalaking nagpapanggap na pulubi, ang lihim na kumukuha ng larawan at nagpapadala ng mensahe sa telepono habang pinagmamasdan ang nangyaring tagpo. Sino ang nag-utos sa taong ito na sundan ang bawat galaw ng matanda at ibalita ang kinaroroonan ni Winnie? Bago pa man makahabol si Winston kay Winnie upang ipagpatuloy ang kanyang paghingi ng tawad, ang atensyon ng buong palengke ay naagaw ng isang matinding komosyon. Ang mga tao ay nagtulakan palayo nang dumating ang tatlong naglalakihang sasakyan, marahas na humarang sa mismong daanan ng kawanggawa. Bumukas ang pinto ng pinakamarangyang kotse at lumabas ang isang figurang nagdala ng kilabot sa paligid. Suot ang isang mamahaling itim na damit na tila pupunta sa isang marangyang pagdiriwang at napapaligiran ng mga matitikas na armadong bantay. Humakbang si Wilhelmina papasok sa Quiapo. Ang kanyang mukha ay nakakurba sa isang mapanghamak na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa likuran ni Winnie, tila isang halimaw na dumating upang mandurog ng isang inosenteng biktima sa ikalawang pagkakataon. Ang ingay ng palengke ay tila hinigop ng isang higanting buhawi pagbaba ni Wilhelmina mula sa kanyang sasakyan. Ang mga nagtitinda at mamimili ay automatikong umatras, nagbibigay daan sa babaeng. Ang bawat hakbang ay may kasamang malalaking lalaking nakasalamin ng itim. Ang mamahaling sapatos ni Wilhelmina ay nakikipagbanggaan sa putik at dumi ng Quiapo. At sa bawat paglapat nito sa lupa, lalong tumatalim ang pandidiri sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang pagtuntong sa lugar na ito ay isang malaking sakripisyo. Ngunit ang pagnanasang durugin ng tuluyan si Winnie ay mas matimbang kaysa sa kanyang kaartehan. Nakatayo si Winnie sa tabi ng maliit na pwesto ni Aling Rosa. Hawak pa rin ang mangkok ng lugaw na ibinigay ni Winston kanina. Nang magtama ang paningin nila ni Wilhelmina, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya inilipat ang kanyang tingin. Pinili niyang salubungin ang nag-aapoy na galit ng dalaga. Isang tahimik na pagpapatunay na hindi na siya ang aliping madaling itulak sa dilim. Kaya pala ang tagal mong mahanap ni Papa. Nagtatago ka sa mismong tambakan ng mga basura kung saan ka talaga nararapat. Ang tinig ni Wilhelmina ay matinis at umalingaw-ngaw sa buong plaza. Tiningnan niya si Winnie mula ulo hanggang paa. Ang kanyang labi ay nakangiwi sa labis na pagkadismaya. Anong ginagawa mo rito? Nagpapanggap na isang martir para kaawaan ka ulit ni Papa at bawiin ka sa mansyon. Pwes, hindi ako papayag na ang isang magnanakaw na tulad mo ay makatuntong muli sa pamamahay namin. Mula sa di kalayuan,
Pilit na nakikipagsiksikan si Winston sa mga tao upang makalapit. Ngunit ang mga matipunong bantay ni Wilhelmina ay mabilis na humarang sa daan. Walang magawa ang matanda, kundi manood habang ang kanyang sariling anak ay naghahasik ng lagim. Hindi sumagot si Winnie. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil ng galit na matagal na niyang ibinaon. Ang katahimikang ito ay mas lalong nakapagpaimbierna kay Wilhelmina. Sa isang mabilis na galaw, lumapit ang dalaga at hinampas ng buong lakas ang kamay ni Winnie. Ang mangkok ng mainit na lugaw ay tumalsik sa lupa. Ang sabaw ay humalo sa putik at ang isang malakas na sampal ay dumapo sa pisngi ng dating katulong. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay tila pumunit sa hangin ng kuyapo. Ang ulo ni Winnie ay napalingon sa gilid. Ang kanyang pisngi ay mabilis na namula dahil sa tindi ng sakit. Ngunit hindi siya napaluha. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang paningin kay Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang. Bakit, senyorita? Natatakot ka ba na kapag bumalik ako, mabunyag ang katotohanan na ikaw mismo ang nagtago ng singsing ng mama mo para lang palayasin ako? Ang malamig at diretsyong tanong ni Winnie, isang katanungan na nagpatigil hindi lamang kay Wilhelmina kundi sa buong palengke. Namutla si Wilhelmina. Paano nalaman ng isang hamak na katulong ang kanyang sikreto? Ngunit bago pa man siya makabawi upang magbitiw ng isa pang kasinungalingan, naramdaman niya ang pagbabago sa paligid. Ang mga taong kanina ay umatras sa takot ay unti-unting humakbang pasulong. Ang mga tindero ng isda na may hawak na matatalim na kutsilyo, ang mga kargador na may hawak na mabibigat na sako, at ang mga matatandang nagbebenta ng kandila sa tapat ng simbahan ay nagkumpol-kumpol. Bumuo ng isang matibay na pader sa paligid ni Winnie. Wala kang karapatang manakit ng tao rito, lalo na't hindi mo teritoryo ito. Sigaw ng isang lalaking nagtitinda ng DVD. Kung basura siya para sa'yo, para sa amin siya ay kapatid. Umalis ka na rito bago pa kami ang magtapon sa inyo sa basurahan. Dagdag ng isang ginang na may dalang palanggana. Sa gitna ng tensyon, isang batang lalaki na may dalang kahon ng panlinis ng sapatos ang tumakbo palapit at sinadya ang pagbuhos ng maduming tubig sa mamahaling sapatos at laylayan ng damit ni Wilhelmina. Para sa iyo yan dahil sinaktan mo si Ate Winnie. Ang inosente, ngunit matapang na sigaw ng bata. Napasigaw si Wilhelmina sa pandidiri habang pinapagpag ang putik sa kanyang damit. Ang kanyang mga bantay ay nag-atubiling kumilos. Batid na ang paglaban sa isang galit na pulutong sa Quiapo ay isang malaking pagkakamali. Sa pagkakataong ito, ang makapangyarihang anak ni Senyor Winston ay nagmukhang maliit at walang kalaban-laban sa harap ng lakas ng masa. Ngunit ang pinakamalaking dagok kay Wilhelmina ay hindi nagmula sa mga taong bayan. Mula sa likuran ni Winnie, dahan-dahang tumayo si Aling Rosa. Ang matanda ay humugot ng malalim na hininga. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may awtoridad na tila nanggaling sa nakaraan. Matagal na panahon na rin, Wilhelmina. Panimula ni Aling Rosa na nagpapatigil sa dalaga. Tinitigan ng matanda ang anak ni Winston nang may halong pagkaawa at pagkasuklam. Ako ba'y hindi mo na nakikilala? Ako si Rosalinda Perez, ang dating punong tagakwenta ng kumpanya ninyo. Ang taong pilit mong idiniin sa pagkawala ng milyon-milyong pondo 5 taon na ang nakararaan. Bago mo ginawa ang parehong taktika kay Winnie. Nanlaki ang mga mata ni Wilhelmina at maging ni Winston na nakikinig mula sa malayo. Ang taong inakala nilang matagal nang patay o nagtatago sa ibang bansa ay narito lamang, namumuhay bilang isang tindera ng kwek-kwek at bit-bit ang katotohanang matagal nang inaasam ng pamilya Winston na malutas. May itinatago pa rin akong kopya ng mga dokumentong may pirma mo, Wilhelmina. Patuloy ni Aling Rosa, ang bawat salita ay isang pako na bumaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ng dalaga. Mga dokumentong nagpapatunay kung paano mo nilustay ang pera ng kumpanya
para sa iyong mga luho at sugal. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa plaza. Ang maskara ng pagiging perpekto at biktima na matagal nang isinusuot ni Wilhelmina ay tuluyan ng nabasag. Habang ang dalaga ay nanginginig sa takot at kahihiyan, pilit na umaatras patungo sa kanyang sasakyan, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Winnie. Kung si Aling Rosa ay matagal nang may hawak ng ebidensya laban sa anak ni Senyor Winston, bakit pinili nitong manahimik at maghirap sa kalsada sa loob ng maraming taon? At higit sa lahat, anong hakbang ang gagawin ngayon ni Senyor Winston matapos marinig ang lahat ng ito mula sa mismong bibig ng taong tinapon din ng kanyang pamilya? Ang mga kalsada ng Maynila ay hindi lugar para sa isang 7 taong gulang na bata, lalo na kung ang bitbit lamang nito ay isang sunog na piraso ng papel at isang pusong nangungulila. Pinagpawisan ng malapot si Nathan. Ang kanyang malinis at mamahaling damit ay napuno ng alikabok at ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig sa pagod matapos takasan ang mga bantay ng kanilang mansyon. Naglakad siya ng ilang oras, nagtanong-tanong sa mga estranghero gamit ang pautal-utal na boses hanggang sa dalhin siya ng kanyang tadhana sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Nang mamataan niya ang isang pamilyar na likod na nag-aayos ng mga sako ng sibuyas, hindi na niya napigilan ang sarili. Ang kanyang iyak ay pumunit sa ingay ng palengke habang mabilis siyang tumakbo at yumakap sa baywang ng babaeng itinuturing niyang tunay na ina. Nang lumingon si Winnie at makita ang madungis na mukha ng batang mahal niya, nabitawan niya ang kanyang hawak. Mabilis siyang lumuhod at kinabig si Nathan sa isang mahigpit na yakap. Sa sandaling iyon, ang malamig na pader na itinayo ni Winnie sa kanyang puso ay gumuho dahil sa mainit na luha ng bata. Makalipas ang ilang oras, ang naglalakihang pintuan ng mansyong Winston na minsan nang nagsara upang itaboy si Winnie sa gitna ng bagyo ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Hawak ng mahigpit ang kamay ni Nathan, pumasok si Winnie sa bulwagan na may tindig ng isang reyna na hindi na mabubuwal ng anumang kasinungalingan. Ang mga matatangkad na gwardiya at mga bagong kasambahay ay automatikong nahawi. Walang sino man ang naglakas loob na pigilan ang babaeng may bitbit sa nag-iisang tagapagmana ng pamilya. Ang tahimik na hapon ay mabilis na nabasag nang bumaba si Wilhelmina mula sa hagdan. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay nagpapahinga matapos ang nakakahiyang tagpo sa Quiapo noong mga nakaraang araw, ay biglang namula sa matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlisik nang makita ang taong pinakadidiriin niya na nakatapak sa kanilang mamahaling alpombra. Anong ginagawa ng basurang ito sa loob ng pamamahay ko? Guards, palayasin ninyo ang babaeng ito at ilayo ninyo ang kapatid ko sa kanya. Ang matinis na tili ni Wilhelmina na umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng bulwagan. Huwag po. Ako po ang naghanap kay Nanay Winnie. Huwag ninyo siyang saktan. Mahigpit na kumapit si Nathan sa binti ng kanyang yaya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot sa sarili niyang kapatid. Hindi gumalaw ang mga gwardya. Nakatayo lamang si Winnie sa gitna ng sala. Ang kanyang paningin ay diretsyo at tila tumatagos sa kaluluwa ng mapagmataas na dalaga. Hindi ako pumunta rito para manlimos, Wilhelmina. Ibinabalik ko lamang ang kapatid mo na pinabayaan mong magpagalagala sa kalsada dahil mas inatupag mo ang pakikipag-usap sa mga taong kasabwat mo. How dare you speak to me like that? Hampas lupa ka pa rin, Winnie. You have no right to step in this house. Patuloy na pag-aalboroto ni Wilhelmina habang mabilis na lumalapit upang hablutin sana ang kapatid. Ngunit pinigilan siya ni Winnie sa pamamagitan ng isang matigas at nagbabantang tingin. May karapatan ako, Wilhelmina. Dahil sa loob ng 5 taon, ginamit mo ang dugo at pawis ko. Ang mga luho mo, ang mga isinusugal mo sa kasino. Pinunduhan niya ng sahod ko na hindi mo ipinadala sa nanay ko sa probinsya.
Pinapirma mo ako sa mga pekeng resibo dahil inakala mong isa akong mangmang na sunod-sunuran. Pinatay mo ako sa hirap para mabuhay ka sa kasinungalingan. Ang mga salitang yon ay tila mga palaso na bumaon sa pader ng mansyon. Namutla si Wilhelmina, ang kanyang labi ay nanginig habang naghahanap ng maidadahilan. Sinubukan niyang magtaas muli ng boses, naglalabas ng mga panlalait at pagtanggi, ngunit sa gitna ng kanyang nakakabinging pagwawala, gumawa si Winnie ng isang hakbang na nagpapakita ng tunay niyang pagkatao. Ibinaba ni Winnie ang kanyang sarili, lumuhod sa harap ni Nathan. Tahimik at dahan-dahan niyang pinunasan ng mga luha sa maruming pisngi ng bata gamit ang kanyang mga magaspang na hinlalaki. Sa kabila ng paninigaw ng kontrabida sa likuran, ang tanging mahalaga kay Winnie ay ang kapayapaan ng inosenteng bata. Hinaplos niya ang buhok ni Nathan, inayos ang gusot nitong kwelyo, at binigyan ito ng isang ngiti na pumawi sa lahat ng takot nito. Isang nakakabinging sampal sa pagkatao ni Wilhelmina na makitang mas iginagalang at mas minamahal ng kanyang sariling kapatid ang isang hamak na katulong kaysa sa kanya. Tama na, Ate Wilhelmina, ang biglaang pag-imik ng maliit na bata matapos kumalma sa piling ni Winnie. Lumingon si Nathan sa kanyang kapatid, hawak ang gusot na papel. Narinig ko po kayo noong isang gabi. Kausap ninyo yung lalaki sa telepono. Ibebenta ninyo ang kumpanya ni Papa. Bago pa man makasagot si Wilhelmina upang patahimikin ang bata, ang matalim na paglapat ng tungkod sa sahig na marmol mula sa itaas ng hagdan ang nagpatigil sa lahat. Nakatayo roon si Senior Winston. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang nag-aapoy na puot at lalim ng pagkabigo. Narinig niya ang lahat, ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagnanakaw sa sahod, at ngayon, ang planong pagbebenta sa kanyang imperyo sa isang hindi pa nakikilalang karibal sa negosyo. Bumaba si Winston, ang bawat hakbang niya ay tila pagbagsak ng maso ng isang hukom. Dinaanan niya si Winnie at Nathan, huminto siya sa mismong harapan ng kanyang panganay na anak na ngayon ay nanginginig at pilit na umaatras. Papa, I can explain. Gawa-gawa lang ng batang yan at ng basurang yan ang mga kwento. Tumahimik ka. Ang boses ni Winston ay hindi sumigaw, ngunit ang lamig nito ay kayang magpatigas ng dugo. Tiningnan niya ang kanyang anak nang may matinding pandidiri. Matapos ang ilang minutong nakakapasong katahimikan, ibinagsak ni Winston ang huling utos na wawasak sa natitirang kayabangan ni Wilhelmina. Lumuhod ka, Wilhelmina. Lumuhod ka sa harap ni Winnie at humingi ka ng tawad, ngayon din. Ang alingawngaw ng huling utos ni Senior Winston ay tila mga tanikalang unti-unting sumasakal sa lalamunan ni Wilhelmina. Tumayo ang dalaga sa gitna ng malawak at marangyang sala. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding pagkauhaw sa pagkapahiya. Paano siya, isang Winston na may dugong bilyonaryo, luluhod sa harap ng isang babaeng namumulot lamang ng basura sa Quiapo? Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng luha ng puot, habang tinititigan ang kanyang ama, at ang hamak na katulong na ngayon ay tahimik na pinoprotektahan ang kanyang sariling kapatid na si Nathan. Nang hindi gumalaw si Wilhelmina, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na mabilis na naging isang nakakabinging paghagulgol, na animoy isang halimaw na tuluyan nang nawala ng kontrol sa kanyang sariling isip. Ang maskara ng pagiging perpekto, ng pagiging sunod-sunuran at mapagmahal na anak ay tuluyan nang nabasag sa sahig na marmol na kinatatayuan niya. Lumuhod, hihingi ako ng tawad sa babaeng yan. Ang kanyang sigaw ay pumunit sa katahimikan ng mansyon. Ang bawat salita ay may dalang lason na matagal na niyang itinatago. Tiningnan niya si Winston nang may matinding galit na tila nakakamatay. Bakit ako luluhod, Papa? Para saan? Para patunayan mong mas mahalaga siya kaysa sa sarili mong laman at dugo.
Katulad ng ginawa mo noong nabubuhay pa ang asawa mo. Natigilan si Winston. Ang pangalan ng kanyang yumaong asawa ay palaging isang sagradong bahagi ng kanilang tahanan. Ngunit ngayon, ang pangalang yon ay binabato ng kanyang sariling anak na parang isang maduming basahan. Wala kang alam sa sinasabi mo, Wilhelmina. Mahinang sagot ng matanda, ngunit ang kanyang mga kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa kanyang tungkod. Wala akong alam. Alam ko ang lahat, Papa. Nagpatuloy si Wilhelmina, patuloy sa pag-ikot sa sala na parang nasisiraan ng ulo. Inabot niya ang isang mamahaling florera sa ibabaw ng mesa at marahas na itinapon ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabay sa pagbagsak ng kanyang mga panlilinlang. Lahat ng atensyon mo ay nasa babaeng yon na naging asawa mo. Lahat ng yaman mo ay nakapangalan sa kanya at sa anak niyang si Nathan. Ako na galing sa unang asawa mo. Ginawa mo lang akong anino. Binigyan mo nga ako ng pera, pero pinaramdam mo sa akin na palagi akong kulang. Tumulo ang luha ni Winnie habang inilalayo si Nathan sa gitna ng kaguluhan. Naintindihan niya ngayon kung saan nagmumula ang galit ng kontrabida. Ang bawat kasamaan na ginawa nito sa kanya, mula sa pagnanakaw ng sahod hanggang sa pagpapalayas, ay hindi lamang simpleng pagkamuhi, kundi isang paghihiganti sa isang ama na hindi kailanman nagawang iparamdam sa kanya ang pagiging buo ng isang pamilya. Habang nagwawala si Wilhelmina, unti-unti niyang inilabas ang kanyang tunay na kulay. Kaya nga ba ibinenta ko ang kumpanya, inubos ko ang pondo niyo sa kasino, at ibinenta ang shares natin kay Mr. Salazar, ang kalaban mo, Papa. Kung hindi naging akin ang atensyong gusto ko, titiyakin ko na mawawalan kayo ng lahat ng yaman na ipinagmamalaki ninyo. Ginamit ko si Aling Rosa 5 taon na ang nakararaan at ginamit ko si Winnie ngayon para walang makapansin ng mga ginagawa ko sa likod ninyo. Ang lahat ng inamin ni Wilhelmina ay tulad ng isang matalim na kutsilyo na ibinabaon niya ng paulit-ulit sa dibdib ni Winston. Pilit na umupo ang matanda sa isang malambot na silya. Nanginginig ang buong katawan habang inuunawa na ang kanyang imperyo. Ang dugot pawis na pinaghirapan niya buong buhay ay tuluyan ng gumuho dahil sa pagpapabaya niya sa kanyang sariling anak. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kwintas na naglalaman ng litrato ng kanyang yumaong asawa. Pinipisil ito ng mahigpit upang humingi ng lakas sa isang taong hindi na niya kayang mayakap. Ang mga mata niya ay basang-basa, puno ng sakit ng isang haring nakakita sa kanyang sariling palasyo na unti-unting natutupok ng kasamaan. Ngunit ang kasamaan ni Wilhelmina ay hindi pa natatapos sa kanyang pagtatapat. Mabilis siyang tumakbo palapit sa chimenea kung saan nakalagay ang mga panggatong na kahoy na may nakahandang gasolina. Kinuha niya ang mamahaling lighter mula sa kanyang bulsa, ang parehong lighter na ginamit niya upang sunugin ang notebook ni Winnie. Ang isang nakakakilabot ng ngiti ay namutawi sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Winston, kay Nathan, at higit sa lahat, kay Winnie. Kung hindi na rin naman mapapasakin ang bahay na ito at ang pamilyang ito, ang boses ni Wilhelmina ay naging malamig at matalim. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa apoy ng kanyang lighter. Wala ni isa sa inyo ang makakatikim nito. Bago pa man makagalaw ang mga gwardiya na natulala sa buong tagpo, ibinagsak ni Wilhelmina ang lighter sa mga panggatong at nagpadala ng apoy sa carpet. Ang malakas na liyab ay mabilis na gumapang at kinain ang malaking kurtina na humahati sa sala at pinto. Isang nakakapasong init ang biglang bumalot sa malaking espasyo, pinuputol ang lahat ng daanan, at sa loob ng ilang segundo, ang mansyong pinagningning ng pag-ibig at kayamanan ay naging isang nag-aapoy na libingan. Ang marangyang sala ng mga Winston na dati umaalingaw-ngaw sa halakhak at kislap ng mga kristal na aranya ay mabilis na naging isang nag-aapoy na impyerno. Ang makapal na usok ay kulay itim na tila mga kamay na pilit sumasakal sa bawat hininga
ng mga taong nakulong sa loob. Ang mga mamahaling kurtina na inangkat pa mula sa Europa ay ngayon ay mga dila ng apoy na mabilis gumagapang patungo sa kahoy na hagdanan. Ang init ay nakakapasong tumatagos sa balat, isang malupit na paalala na ang kayamanan ay madaling nagiging abo sa harap ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga guwardiya at kasambahay ay nagkanya-kanyang takbo palabas, inuuna ang sariling kaligtasan. Naiwan sa gitna ng sala si Senyor Winston, ang kanyang tungkod ay nahulog sa sahig habang pilit siyang umuubo dahil sa kapal ng usok. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ngunit sa kabila ng panlalabo, nakita niya ang kanyang anak na si Wilhelmina. Nakatayo ito sa malapit sa chimenea. Ang mukha ay balot ng isang nakakakilabot na pagtanggap sa kanyang ginawa. Tila ba ang apoy sa paligid niya ay ang tanging init na kaya niyang maramdaman sa kanyang malamig na buhay. "Winnie, ilabas mo na si Nathan." Ang basag at nagmamakaawang tinig ni Winston ay halos matabunan ng ugong ng nagliliyab na kahoy. Hindi na nag-isip pa si Winnie. Ang kanyang pusong minsang nadurog ng pamilyang ito ay hindi nagtanim ng paghihiganti. Para sa kanya, ang batang nakakapit ng mahigpit sa kanyang baywang ay hindi dugo ng mga Winston na nang-api sa kanya, kundi isang inosenteng kaluluwa na minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Mabilis niyang hinubad ang kanyang manipis na jacket at ibinalot ito sa ulo ni Nathan upang protektahan ang bata mula sa usok at naglalaglagang baga. Binuhat ni Winnie ang 7 taong gulang na bata. Ang bigat nito ay tila nawala dahil sa adrenalinang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Maingat siyang umiwas sa mga nasusunog na muebles. Tinatahak ang daan patungo sa malaking pintuan sa likod na hindi pa tuluyang kinakain ng apoy. Nang makarating sila sa ligtas na bahagi ng hardin, ibinaba niya si Nathan sa basang damuhan. Ang bata ay umiiyak. Ang mukha ay puno ng itim na mantsa ng usok. "Dito ka lang, Nathan. Wag na wag kang aalis dito. Babalikan ko si papa mo." Ang matatag na bilin ni Winnie. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Isang mabilis na halik sa noo ng bata ang kanyang ibinigay bago siya muling lumingon sa nasusunog na mansyon. Bago pa man siya makapasok muli, isang malakas na pagbagsak ang yumanig sa sahig sa loob. Ang malaking aranya sa kisame ay bumigay. Bumagsak sa mismong gitna ng sala at naghiwalay kina Winston at Wilhelmina. Ang daan patungo sa matanda ay naharangan ng nag-aapoy na mga labi ng salamin at bakal. Tumakbo si Winnie papasok. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang tinatakpan ng ilong ng dulo ng kanyang kamiseta. Nakita niya si Winston na nakadapa sa sahig. Walang malay dahil sa kakulangan ng oxygen. Buong lakas niyang hinila ang matanda mula sa balikat, iniiwas ito sa papalapit na apoy. Kahit na matanda na si Winston, mabigat ang kanyang katawan para sa isang babaeng katulad ni Winnie. Ngunit ang pagmamahal na nag-uudyok sa kanya ay mas malakas sa anumang pisikal na limitasyon. Dahan-dahan niyang nakaladkad ang matanda palabas ng pinto at agad na tinulungan ng mga dumating na bumbero at paramediko. Ngunit ang kaluwagan ay mabilis na napalitan ng isang nakakakilabot na katotohanan. Paglingon ni Winnie sa loob, nakita niya si Wilhelmina, ang dalaga na kanina ay nagmamalaki sa kanyang ginawa, ay ngayon ay nakadapa rin sa sahig malapit sa hagdan. Isang malaking piraso ng nasusunog na kahoy mula sa kisame ang bumagsak at dumagan sa kanyang mga binti. Pilit itong inaalis ni Wilhelmina, ang kanyang mga kuko ay dumudugo sa pagkalmot sa kahoy, habang ang apoy ay mabilis na gumagapang patungo sa kanyang damit. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga paningin sa mga mata ng kontrabida na minsang tumawag kay Winnie na basura at magnanakaw, wala ng bakas ng kayabangan. Ang tanging naroon ay matinding takot at isang piping paghingi ng saklolo. Ano ang gagawin ng isang taong inalisan ng dangal at ipinatapon sa kalsada upang mamatay sa gutom? Hahayaan ba niyang kainin ng apoy ang babaeng sumira
sa kanyang buhay bilang isang makatarungang parusa ng tadhana? Hindi. Dahil ang puso ni Winnie ay hindi kailanman naglaman ng kadiliman. Muling sumugod si Winnie sa loob ng nasusunog na bahay. Hindi alintana ang sigaw ng mga bumbero na nagbabala sa posibleng pagbagsak ng buong bubong. Lumusot siya sa ilalim ng mga nagliliyab na hamba ng pinto at mabilis na nakalapit kay Wilhelmina. Ang init ay nakakapasong humahapdi sa kanyang balat at ang usok ay pumipunit sa kanyang lalamunan. Ginamit ni Winnie ang kanyang buong lakas, itinuon ang kanyang mga paa sa sahig at pilit na inangat ang mabigat na kahoy na nakadagan sa binti ng dalaga. Bakit? Bakit mo ako inililigtas? Ang paos at nahihirapang tanong ni Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla habang tinititigan ang babaeng paulit-ulit niyang sinaktan. Dahil hindi ako katulad mo. Ang mabigat ngunit malinaw na sagot ni Winnie. Nang tuluyang maalis ang kahoy, hinila niya ang braso ni Wilhelmina, isinampay ito sa kanyang balikat at pilit na inilalayan ang dalaga patungo sa pintuan. Nang malapit na sila sa labasan, isang huling malakas na pagbagsak ang nangyari. Isang bahagi ng ikalawang palapag ang gumuho, nagpadala ng mga nag-aapoy na debris pababa sa kanila. Sa isang iglap, tinulak ni Winnie ng buong lakas si Wilhelmina palabas ng pinto patungo sa kaligtasan ng mga bumbero. Ngunit dahil sa kanyang pagtulak, hindi na iwasan ni Winnie ang isang malaking piraso ng nasusunog na kahoy na tumama sa kanyang likuran, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa sahig, kasabay ng tuluyang pagkain ng apoy sa buong pasilyo. Mula sa labas, ang huling imahe na nakita ng mga tao ay ang pagbulagta ni Winnie sa gitna ng usok at ang unti-unting pagbagsak ng bubong ng mansyon ng mga Winston. Sa gitna ng ugong ng mga sirena at iyak ni Nathan, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa puso ng lahat. Ang babaeng minsang itinuring na walang halaga ay nagalay ng sarili upang iligtas ang mga taong dati tumalikod sa kanya. Sa gitna ng usok at naglalagablab na apoy, nakita ni Nathan ang punit na panyo na mahigpit pa ring hawak ng babae. Ang piraso ng telang minsan niyang ibinigay bilang pasasalamat sa isang simpleng kabutihan. Doon niya tuluyang naunawaan na ang katahimikan ng babae ay hindi kahinaan, kundi isang tapang na walang hinihinging kapalit. Habang dinadala siya ng mga rescuer, napaluhod si Nathan sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagsisisi, isang bigat na huli na para itama, ngunit sapat upang baguhin ang kanyang buong pagkatao. Ang tunog ng makina sa loob ng puting silid ng ospital ay parang isang mabagal at malungkot na orasan. Bawat pagtibok nito ay sumasabay sa kaba sa dibdib ni Senyor Winston. 3 araw na ang nakalilipas simula nang gumuho ang mansyon at 3 araw na ring nakatitig ang matanda sa walang malay na katawan ni Winnie. Ang mga kamay ng dalaga na dati ay puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho, ay ngayon ay balot ng puting benda dahil sa mga paso. Ang kanyang mukha ay maputla, tila isang anghel na napagod sa pagliligtas sa mga taong hindi karapat-dapat sa kanyang sakripisyo. Sa labas ng silid ni Winnie, isang kakaibang tanawin ang nagaganap sa pasilyo ng pribadong ospital. 2 pulis ang nakabantay sa pinto ng katabing silid. Doon nakahiga si Wilhelmina, ligtas ang buhay, ngunit wasak ang pagkatao. Ang kanyang mga binti ay nakasemento, isang permanenteng paalala ng bigat ng kahoy na muntik nang pumatay sa kanya. Ngunit mas masakit pa sa bali ng buto ang balitang sumalubong sa kanya nang siya ay magkamalay. Ito ang warrant of arrest para sa iyo, Senyorita Wilhelmina Winston. Ang malamig na tinig ng opisyal ay tila isang hatol ng kamatayan. Kinasuhan ka ng arson, qualified theft dahil sa pagkuha ng sahod ng iyong mga tauhan, at malakihang estafa dahil sa ilegal na pagbebenta ng mga shares ng kumpanya nang walang pahintulot ng board of directors. Wala nang luhang lumabas sa mga mata ni Wilhelmina. Ang kanyang marangyang mundo
ay tuluyan ng naglaho. Ang mga kaibigan niyang nakakasama sa kasino ay biglang nawala na parang bula. Ang kanyang ama ay tumangging tumingin sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa, isang pag-iisa na siya mismo ang nagtanim at ngayon ay kailangan niyang anihin. Ang kanyang mga mamahaling damit at alahas ay kinuha na ng bangko bilang pambayad sa kanyang mga utang. Wala siyang naiwan kundi ang kanyang pangalan na ngayon ay kasing dumi na ng putik sa Quiapo. Sa loob ng silid ni Winnie, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Nathan, hawak ang kamay ng isang matandang babae na nakasuot ng simpleng duster at tsinelas. Ito ang nanay ni Winnie na si Aling Elena, na mabilis na ipinaluwas ni Winston mula sa probinsya gamit ang isang pribadong sasakyan. Nang makita ni Aling Elena ang kanyang anak na nakahiga sa gitna ng mga tubo at makina, isang mahabang hagulgol ang kumawala sa kanyang dibdib. Winnie, anak ko, bakit ka nagkaganito? Bakit mo hinayaang saktan kanila ng ganito? Ang iyak ng ina na yumanig sa puso ng lahat ng naroroon. Lumapit si Winston. Ang kanyang balikat ay nakayuko sa bigat ng hiya at pagsisisi. Aling Elena, patawarin ninyo ako. Ako ang may kasalanan ng lahat. Hindi ko pinrotektahan ang anak ninyo. Hayaan ninyong bayaran ko ang lahat ng pagkukulang ko. Hindi mababayaran ng pera ang buhay ng anak ko, senyor. Ang matapang na sagot ni Aling Elena habang hinahaplos ang buhok ni Winnie. Ngunit kung mayroon man siyang natutunan sa akin, iyon ay ang magpatawad. Sana ay matutunan niyo rin iyon sa sarili ninyo. Sa gitna ng mabigat na pag-uusap, isang mahinang ungol ang narinig mula sa kama. Dahan-dahang uminog ang mga mata ni Winnie. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ngunit ang unang bagay na kanyang naramdaman ay ang pamilyar na init ng kamay ng kanyang ina at ang maliit na palad ni Nathan na nakapatong sa kanyang braso. Nanay, Nathan, ang paos na tinig ni Winnie, halos hindi marinig. Nanay Winnie, gising ka na! Ang masayang sigaw ni Nathan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sabi ko sa iyo, Papa, hindi tayo iiwan ni Nanay Winnie. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Winston. Lumapit siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa tuluyan siyang lumuhod sa sahig, sa tapat ng babaeng minsang itinuring niyang basura. Hindi siya lumuhod dahil sa utos ng sinuman, kundi dahil sa matinding pagkilala sa kadakilaan ng kaluluwang nasa harap niya. Winnie, hindi ko alam kung paano ka titingnan sa mga mata. Ang boses ni Winston ay nanginginig sa pag-iyak. Iniligtas mo ang pamilya ko. Kahit na winasak namin ang buhay mo, simula sa araw na ito, hindi ka natatapakan ng kahit sino. Pangako ko, itatama ko ang lahat. Tumingin si Winnie sa matanda at sa kabila ng lahat ng sakit, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso. Ngunit sa paghawak ni Winston sa kanyang kamay nang may paggalang, naramdaman ni Winnie na ang bagyo sa kanyang buhay ay unti-unti nang lumilipas. Ngunit sa gitna ng emosyonal na tagpong ito, isang kumatok sa pinto. Pumasok ang abogado ni Winston, may dalang isang makapal na folder. Senyor, may kailangan kayong makita. Tungkol ito sa huling habilin ng inyong yumaong asawa. May isang bahagi ng kanyang testamento na tanging si Winnie lamang ang may karapatang magbukas. Lahat ay natigilan. Ano ang lihim na iniwan ng asawa ni Winston para sa isang katulong? At bakit ngayon lamang ito lumabas kung kailan ang lahat ay nagbago na? 6 na buwan ang mabilis na lumipas simula nang lamunin ng apoy ang lumang mansyon ng mga Winston. Sa mismong lupang kinatatayuan nito, isang bagong tahanan ng muling itinayo. Hindi na ito kasing taas at kasing yabang ng dati. Wala na ang mga matitigas na bakal na bakod na tila nagkukulong sa mga tao sa loob.
Pinalitan ito ng isang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak na sumisibol at ang mga bintana ay malalaki upang hayaang pumasok ang liwanag ng araw sa bawat sulok. Ang hangin sa loob ay hindi na amoy pait at inggit, kundi amoy ng bagong luto na tinapay at sariwang kape. Ang amoy ng isang tunay na pamilya. Nakatayo si Winnie sa tapat ng malaking salamin sa kanyang sariling silid. Suot niya ang isang simpleng bestida na kulay asul. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay may bakas na ng malusog na kulay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang manipis na peklat sa kanyang braso, ang huling alaala ng gabing iyon sa gitna ng apoy. Para sa kanya, ang mga peklat na ito ay hindi na tanda ng sakit, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Hindi na siya ang yaya na laging nakayuko. Siya na ngayon ang tagapamahala ng The Elena Foundation, isang kawanggawa na itinayo ni Winston sa pangalan ng kanyang ina upang tumulong sa mga naghihikaho sa Quiapo. Ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay ay hindi ang ginto o ang posisyon, kundi ang sulat na iniwan ng yumaong asawa ni Winston. Sa huling habilin nito, nalaman nilang matagal nang nakita ng matandang ginang ang kabutihan sa puso ni Winnie. Nakasaad doon na isang malaking bahagi ng kanyang mga personal na ari-arian ay ipinagkakatiwala kay Winnie sa ilalim ng isang kondisyon na mananatili itong protection para kay Nathan. Ang yumaong asawa ni Winston ay tila may kutob na sa ugali ni Wilhelmina at pinili niyang ipagkatiwala ang kinabukasan ng kanyang bunso sa isang taong may puso ng isang ina. Isang mabilis na katok ang nagpalingon kay Winnie sa pinto. "Mami Winnie, halika na po, kakain na tayo." Ang masayang sigaw ni Nathan habang tumatakbo ito papasok sa silid at mahigpit na yumakap sa kanyang binti. Ang tawag na mommy ay dati-rati isang pangarap lamang na inakala ni Winnie na kailanman ay hindi niya maririnig. Sa bawat pagbigkas ni Nathan ng salitang yon, tila may isang bahagi ng puso ni Winnie ang unti-unting naghihilom. Binuhat niya ang bata at hinalikan ito sa noo. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Sa hapagkainan, naghihintay si Senyor Winston. Wala na ang kanyang dating suot na mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng isang preskong polo shirt. Ang kanyang mukha ay mas bata tingnan. Ang mga kunot sa kanyang noo ay napalitan ng isang mapayapang aura. Nang makita niya si Winnie na pababa ng hagdan kasama si Nathan, hindi niya napigilang mapangiti ng may kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na puno ng paggalang at isang lalim ng damdamin na matagal na niyang kinikimkim. Matapos ang kanilang tanghalian, naglakad-lakad sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likuran ng bahay. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon, lumilikha ng mga sayaw ng anino sa damuhan. Huminto si Winston sa paglalakad at lumingon kay Winnie. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang mga palad ng dalaga. "Winnie," panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng katapatan. "Alam kong maraming taon kitang nasaktan. Alam kong hindi sapat ang lahat ng material na bagay upang burahin ang hirap na dinanas mo sa kalsada dahil sa pagkakamali ko. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napagtatanto na ikaw ang kaisa-isang taong nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pag-ibig, na ito ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kakayahang magpatawad at magsakripisyo." Dahan-dahang lumuhod si Winston sa isang tuhod sa harap ni Winnie. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito ang singsing na naging sanhi ng kanilang paghihiwalay. Ito ay isang bagong singsing. Simple lamang, ngunit may isang kumikinang na bato na kasing linis ng puso ni Winnie. "Hindi kita hinihiling na maging asawa ko dahil kailangan ko ng mag-aalaga sa akin o kay Nathan." Patuloy ni Winston. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Winnie. "Hinihiling ko ito dahil gusto kong ilaan ang natitirang bahagi ng buhay ko upang pasayahin ka, igalang ka, at mahalin ka bilang reyna ng tahanang ito. Winnie,
Tatanggapin mo ba ang singsing na ito? Papayag ka bang maging asawa ko sa harap ng Diyos at ng ating pamilya? Naramdaman ni Winnie ang mainit na luha na dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nakatagpo na ng kanyang tahanan. Tumingin siya kay Nathan na masayang pumapalakpak sa di kalayuan at muling tumingin kay Winston na naghihintay ng kanyang sagot. Ang lahat ng hirap sa Quiapo, ang lahat ng sakit ng pagkakanulo ay tila naglaho na parang usok. Opo, Winston, ang bulong ni Winnie na puno ng katiyakan. Tinatanggap ko ang iyong pag-ibig dahil alam kong sa pagkakataong ito, tayo ay bubuo ng isang pamilyang nakatayo sa katotohanan at tunay na malasakit. Habang isinusuot ni Winston ang singsing sa daliri ni Winnie, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at idinikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Sa gitna ng katahimikan ng hardin, tanging ang tunog ng hangin sa mga dahon at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso ang naririnig. Ang bawat hininga nila ay isang pangako na ang bagong simula na ito ay hindi na muling mabubura ng anumang bagyo. Tatlong taon na ang lumipas mula nang muling itayo ang mansyon ng mga Winston, ngunit ang bahay na ito ay hindi na tinatawag na mansyon. Para sa mga taong nakatira rito, ito ay simple lamang na tahanan. Ang sikat ng araw sa hapong ito ay kulay ginto. Dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng puno ng mangga kung saan nakasabit ang isang duyan. Doon, dahan-dahang dinuduyan ni Winnie ang isang sanggol, ang kanyang bunsong anak na lalaki, na ang mga mata ay kasing linaw ng sa kanyang ama. Sa loob ng 3 taon, maraming bagay ang nagbago. Si Winnie ay hindi na ang katulong na palaging nakayuko at natatakot magsalita. Siya na ngayon ang kagalang-galang na ginang Winnie Winston, ang utak sa likod ng malawakang programang pangkabuhayan para sa mga kababaihan sa Quiapo. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga peklat pa rin mula sa nakaraan, ay simbolo na ngayon ng pag-asa para sa libu-libong tao. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman at posisyon, nananatili siyang may pusong bukas para sa lahat. Madalas siyang makita sa palengke ng Quiapo, hindi bilang isang mamimili, kundi bilang isang kaibigang nakikipagkwentuhan kay Aling Rosa sa kanilang sapa ng kwek-kwek na ngayon ay isa ng malaki at malinis na kainan. Naramdaman ni Winnie ang isang pares ng mga kamay na dahan-dahang yumakap sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy ng pabango at katapatan ang bumalot sa kanya. Lumingon siya at nakita ang nakangiting mukha ni Winston. Ang buhok ng matanda ay may bahid na ng puti, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas masigla kaysa dati. Inaantok na ba ang ating munting prinsipe? Ang pabulong na tanong ni Winston, bago dahan-dahang idinikit ang kanyang pisngi sa pisngi ni Winnie. Opo, Winston. Katulad ng kanyang kuya Nathan, mahilig din siyang makinig sa mga kwento bago matulog. Sagot ni Winnie nang may malambing na tinig. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang malakas na tawa ni Nathan na ngayon ay isa ng matangkad na binatilyo. Kausap niya ang kanyang mga kaklase sa telepono. Ibinabalita ang tungkol sa kanyang paparating na graduation. Si Nathan ay naging isang huwarang anak, puno ng pagmamahal at paggalang, dahil pinalaki siya sa isang tahanang ang pundasyon ay katotohanan at hindi kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaligayahang ito, hindi nakakalimot si Winnie sa nakaraan. Minsan sa isang buwan, bumibisita siya sa isang pasilidad kung saan nananatili si Wilhelmina. Ang dalaga ay unti-unti nang nagbabago, bagaman malayo pa ang kanyang lalakbayin tungo sa ganap na paghilom. Sa bawat pagbisita ni Winnie, nagdadala siya ng pagkaing niluto niya mismo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi pinili niyang huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ng kanyang kinabukasan. At sa bawat pagtanggap ni Wilhelmina ng pagkain, nang may nakayukong ulo at mahinang pasasalamat, nararamdaman ni Winnie na ang huling tanikala ng puot ay tuluyan ng naputol.
Nahanap na ba ni Winnie ang kapayapaan? Opo, dahil natutunan niyang ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagyakap sa biyayang ibinigay ng kasalukuyan. Ang kanyang utang na loob kay Winston ay hindi na isang pabigat, kundi isang malayang pagpili na magmahal at mahalin. Habang lumulubog ang araw at nagpapakita ang mga unang bituin sa langit, naupo ang buong pamilya sa mahabang mesa sa hardin. Ang hapunan ay simple lamang, sinigang, pritong isda, at sariwang prutas. Walang marangyang seremonya, tanging tawanan at kwentuhan ang namamayani. Dito sa hapag na ito, walang amo at walang katulong. Mayroon lamang magkakasamang nagpapasalamat sa bawat hininga ng buhay. Ang aral na iniwan ng kwento ni Winnie ay mananatili sa puso ng bawat nakinig, na ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang sinusuot na damit o sa dami ng pera sa kanyang bulsa. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang pusong kayang manatiling mabuti sa gitna ng kalupitan at isang kaluluwang kayang magpatawad sa kabila ng matinding pagkakanulo. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ang liwanag ng katapatan at pag-ibig ang palaging mananaig. At sa huling pagkakataon, ang katahimikan ng gabi ay naging saksi sa tagumpay ng isang pusong tapat na nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa liwanag ng dangal na kailanman ay hindi mapapatay ng anumang bagyo. Sa pagtatapos ng huling kabanata ng ating kwento, nais kong mag-alay ng isang taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyong naglakbay, kasama ko mula sa marangyang mansyon ng mga Winston hanggang sa maalikabok na kalsada ng Quiapo. Ang inyong pakikinig at pakikiramay sa bawat hininga at luha ni Winnie ang naging inspirasyon ko upang ituloy ang paghabi sa makulay at masakit na mundong ito. Habang isinusulat ko ang nobelang ito, amamin ko na may mga sandaling kinailangan kong tumigil dahil sa bigat ng emosyon. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang tagpo sa ilalim ng ulan, kung saan ang isang tapat na puso ay itinapon at minaliit. Ramdam ko ang bawat hapdi ng sampal at ang lamig ng kawalan na dinanas ng ating bida. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng pagsasakripisyo at sa hindi matatawarang katatagan ng mga kababaihang Pilipino na handang ibigay ang lahat para sa pamilya, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili nilang kaligayahan. Ang bawat salitang binitawan ko rito ay parang isang maliit na buto na itinanim sa gitna ng tuyot na lupa. Umaasang sisibol ito bilang isang halaman ng pag-asa at pagpapatawad sa inyong mga puso. Nais kong ipaalala sa bawat isa na sa dulo ng bawat madilim na gabi, palaging may naghihintay na liwanag ng mukhang liwayway. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng tapang na kayang ipakita ng isang tao. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa pamilya Winston, may isang katanungan na nais kong iwanan sa inyong mga puso na maaari nating pag-usapan ng malalim. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Winnie, pagkatapos ng lahat ng panlalait, pagkakanulo at sakit na idinulot sa iyo, kaya mo rin bang yakapin at iligtas ang taong naging dahilan ng iyong pagdurusa? Sa tingin mo ba ay sapat na ang pagsisisi ni Winston upang mabura ang lahat ng pait ng nakaraan? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ibahagi ang inyong mga kwento at pananaw sa aming comment section sa ibaba, dahil ang inyong mga tinig ang nagbibigay buhay at kabuluhan sa aming mga nobela. Kung ang kwentong ito ay nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon o kahit kaunting kurot sa puso, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay. Maraming salamat at naway manatili ang pag-asa sa inyong mga puso.